Hinihiling na ng mga residente sa Department of Public Works and Highways ang agarang aksyon upang ipatayo ang matagal nilang hiling na vehicular bridge sa Agno River sa Sitio Tabu, Barangay Dalupirip, Itogon, Benguet upang maiwasang may maanod pang mga sasakyan na tumatawid tuwing lalakas ang agos ng tubig. Agad namang tumugon ang lokal na pamahalaan ng Itogon sa pamamagitan ng resolusyon na humihiling lang 200 million pesos na pondo mula sa DPWH. Ayon kay Ambrosio, kagawad at matagal nang naninirahan sa lugar, pabago-bago ang sitwasyon ng tubig sa ilog dahilan upang ipagbawal nila ang paglalangoy sa lugar at laging pagbababala din sa mga sasakyang tatawid sa ilog. Kunada nga agbala suda, bambantan ni suda lang may da aglangoy kata ibabawal nila ta aglang-langoy dito. Ilang taon na naglalakad ako dito, papunta sa school. Hindi lang ako ang makikinabang, lalo yung mga buong komunidad, yung mga papunta sa ibang sitios ng Dalupirip. Malaking tulong din ang tulay para sa mga mag-aaral ng Damaso Comiles Elementary School sa paghahatid ng mga school supplies at kaligtasan ng mga estudyante. Malaking tulong sa mga tao dito sa komunidad, lalong-lalo na sa eskwelahan na alam natin na ang mga bata tumatawid dyan sa ilog na yan. At buti na lang mayroong hanging bridge na matibay kaya nakakatawid sila ng maayos. Pero minsan kung kailangan na may mga bagahe na pupunta sa school, need talaga na yung sasakyan tatawid dyan sa ilog. Magsisilbi din itong access para sa karatig bayan ng Itogon sa San Nicolas, Pangasinan at iba pa. Magiging alternate route yan. Maraming kasi tri-boundaries yan, pwede ka nang dumaan pa ng Biskaya. Sa naturang ilog, muntik maanod ang sasakyan ng isang pari na nagmisa sa sityo na agad namang pinagtulungan ng mga residente na ipagilid mula sa malakas na agos ng tubig. Namatay din ang dalawang photographer na miyembro ng Baguio Correspondents and Broadcasters Club nang matangay ng rumaragasang ilog ang kanilang sasakyan. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.